Finally, ang laban ng Kashimo Hajime vs Sukuna ay masasaksiyan na natin dahil ngayon ay lumabas na ang spoilers para sa chapter 237 ng JJK, kung saan ay malalaman natin kung makakapalag nga ba si Kashimo sa King of Curses. Let's go! Nagsimula kaagad ang chapter dito sa eksena kung saan ay habang papunta ngayon si Kashimo kay Sukuna ay bigla naman siyang may napansin sa itaas nang makikita ang isang malaking yelo na lumulutang, at sa yelong yan ay makikita si Oraume na nakatingin kay Kashimo. However, bigla namang may napansin si Oraume na isang sorcerer na patungo ngayon sa kanya, at ang sorcerer na yan ay walang iba kundi si Kinji Hakari. At dito mga kaibigan ay sinabi ngayon ni Kinji Hakari kay Oraume na kailangan niya raw patayin itong si Oraume dahil nakipagkasundo raw siya noon kay Kashimo na tulungan itong makaharap si Sukuna. At matapos yan ay dito di na nag-aksaya pa ng panahon si Hakari at nag-activate na kagad ng domain expansion. At the same time ay inactivate din ni Oraume ang kanyang ice formation technique. Subalit kahit nagtagumpay nga si Hakari sa pagkulong kay Oraume, sa loob ng kanyang domain expansion ay may kita naman ngayon ang napakalaking yellow dyan na unti-unti ngayong na-evaporate habang papalapit kay Sukuna. At dahil sa pag-evaporate ng yellow mga kaibigan ay napansin din naman ni Kashimo na may ibibigay pala ngayon si Oraume kay Sukuna na isang bagay, kasi makikita na inaabot din ni Sukuna ang kanyang kamay habang papalapit ngayon sa kanya ang dulo ng yelong yan. Maya-maya pa'y tuluyan na natunaw at tila ba'y sumabog ang yelo at makikita na nagtagumpay na si Oraume na maibigay sa King of Curses ang isang curse tool na hawak-hawak nito ngayon. At ang curse tool na yan ay walang iba kundi ang curse tool na ginawa ni Yuruzu para kay Sukuna. At matapos mahawakan ni Sukuna ang weapon mga kaibigan ay dali-dali niya itong ginamit upang atakihin si Kashimo ng isang electric attack. So isang electric attack ang lumabas dyan sa curse tool na yan mga kaibigan na inatake ngayon ni Sukuna kay Kashimo. At matapos siya makapag-release ng atake kay Kashimo mga kaibigan ay nagsalita naman si Sukuna na wikang good old times raw. Subalit ang atake ni Sukuna ay may kitang walang naitalang damage kay Kashimo, matapos may kita si Kashimo mga kaibigan na nakatingin lamang kay Sukuna dahil sinasabi dito na immune raw pala si Kashimo sa mga electric attack due sa nature ng kanyang curse energy na isa ring electricity. Kaya na may tinanong naman ni Kashimo si Sukuna out of curiosity na wikang inborn ba raw ang pagiging pinakamalakas ni Sukuna o naging pinakamalakas raw ito through time, in which ay sagot naman ni Sukuna na hindi raw niya alam dahil isa raw umano siyang unwanted child noon. Tanong naman ni Kashimo na paano raw nakipag-interact si Sukuna sa iba na hindi naman daw nito alam kung ano ang kahinaan. At tanong pa nga ni Kashimo na paano rin daw nagpapakita si Sukuna ng affection o awa dahil siya umano sa kanyang parte ay di raw niya alam kung paano ang magpakita ng isang affection o awa sa kapwa-tao, kasi para sa kanya ay ang lahat raw ng mga tao ay isa lamang may tuturing na basura. Kaya na may matapos masabi ni Kashimo ay dito ay napangiti naman si Sukuna na sabing si Gojo at Kashimo ay parang similar lang daw talaga dahil sa magkaparehas sila ng goal at yun ay ang satisfaction sa pakikipaglaban. Kaya na may dito na sinabihan ni Sukuna si Kashimo na lumaban na sa kanya. Maya-maya pa ay tuluyan na ang nagsimula ang laban at una nang umatake si Kashimo gamit ang staff nito. Pero blinak lang ito ni Sukuna gamit ang kanyang weapon, kaya na may dito ay umatras naman si Kashimo at nag-activate na kagad mga kaibigan ng kanyang curse technique na tinatawag na Phantom Beast Amber. Sabay sinuntok si Sukuna na sinundan niya kagad ng isa pang uri ng breathing attack at direkta itong tumama sa King of Curses. At mapapansin din na nagbago na ng tuluyan ang itsura dito ni Kashimo mga kaibigan, at ang form na to ay ang form ng activation ng kanyang curse technique. At matapos makita yun ni Sukuna ay napangiti naman ngayon ang King of Curses, at ayon pa rito ng narrator na ang curse technique daw ni Kashimo ay ang pag-iiba sa kanyang katawan na naghihintulot sa kanya na makakapag-release ng kahit anong uri ng blasting attack, in which ay nagagawa niya ang blasting attacks na yan gamit naman ang kanyang curse energy. Matapos yan ay dito nagtagumpay na naman si Kashimo sa pagland ng isa na namang suntok, at sinasabi pa nga dito na ang curse technique daw ni Kashimo ay nagpapa-enhance din daw sa kanyang bilis at ang kanyang mga shockwaves attack ay nagpapa-evaporate raw o dumudurog talaga sa lahat ng bagay na natatamaan nito. However, ang feat daw na yan na ginagawa ngayon ni Kashimo ay lumalagpas din daw naman sa kakayahan ng human body. So ang katawan ni Kashimo ay kumikilos daw ngayon ng beyond human capabilities dulot ng kanyang curse technique. Kaya once na matatapos daw ang curse technique ni Kashimo ay dito na rin daw bibigay ang kanyang katawan. Samantalang sa parte naman ni Sukuna ay nang inatake na naman siya dito ni Kashimo ng isang electric attack, ay dito na napaliwanag ang narrator na may method raw pala si Sukuna noon sa pag-revive sa kanyang original na form o sa pag-transform sa kanyang original na form without using RCT o reverse curse technique. Pero ang method raw na yan sa pag-revive sa kanyang original form without using RCT ay nagagawa niya lamang ng isang beses. At noon sa kanya ba paglaban kay Gojo ay tila ba tiniis niya lang pala ang lahat kasi intentionally ay pinigilan niya raw pala ang kanyang sarili sa pag-transform sa kanyang original form. At matapos masabihan ng narrator mga kaibigan ay eto na. Biglang nagulat si Kashimo sa kanya nasaksiyan dahil matapos siya makapag-release dyan ng isang direct
attack kay Sukuna ay dito na makikita na nag-transform na si Sukuna mga kaibigan sa kanyang original form. So finally after 1,000 years ay ngayon ay nagbalik na ang OG form ni Sukuna, hawak-hawak ang napakatinding curse tool ni Yuruzu. So isang worthy opponent talaga para kay King of Curses si Kashimo upang gamitan ng curse tool at ng kanyang original form para lamang talunin ito. Kaya ang tanong ngayon ay kaya pa ba ni Kashimo magdulot ngayon ng massive damage kay Sukuna sa original form nito? So isang umaatikabong bakbakan na naman ang ating masasaksihan sa susunod dahil isang Sukuna's true form versus Kashimo Hajime's curse technique form ang maglalaban. And not to mention ay may Hakari versus Uraumi pa. Dahil dito muna magtatapos ang spoiler video natin mga kaibigan dito sa last panel kung saan ay pinakita na ang true form o ang original form ni Ryomen Sukuna. At syempre may full chapter view pa tayo sa chapter na yan mga kaibigan, kaya abangan nyo rin ang full chapter natin para sa mas accurate at mas dama pang action scenes sa chapter 237. Maraming salamat at syempre kung nagustuhan nyo naman ang ating video ay can get a like, follow, subscribe na rin for more videos like this and see you guys again on my next video.